Hello po, good morning mga kabayan. So, kararating lang namin dito ni Mrs. kagabi. Kasi 2 araw kami dun sa may Jensen. Mayroon kasi kaming inasikaso na mga papel. Tapos nabalitaan namin mga kabayan na yung anak namin na disgrasya siya. Nakuan dito mga kabayan, no? Na hiwa dito yung sa itaas ng ulo niya. Tapos tinahi ng 7 tahi mga kabayan yung tahi sa kanya. So nadisgrasya siya dyan lang sa gilid ng bahay namin kasi naglalaro nga siya. Nung pauwi na kami mga alas 5 na ng hapon, malapit na sana kami makarating dito, dumaan na lang kami ng hospital dahil dinala yung anak namin, yung panganay na lalaki mga kabayan. Dahil na ang laki ng hiwa dito sa itas ng taingan niya. Naglaro sila kasi sila kahapon dyan sa likod mga kabayan, yung may garden. Ang daming dugo, tapos kailangan tahiin. Tinahi ng 7 beses mga kabayan. Ang inaalala ko pa naman ay dahil nga next week na din pupunta kami ng Maynila, dahil nga sa papel nila kailangan mag-asikaso kami ng mga visa, may mga ticket na din, kaya hindi ako mapakali kahapon. Titingnan natin dun mga kabayan na kung saan siya na disgrasya. Dito lang sila naglaro kahapon sa may gilid daw ng bahay, yung may mga kuwan daw dyan, kahoy daw na matulis, natusok daw sa kanyang tainga dahil nga tinulak daw siya. So titingnan natin dun sa labas mga kabayan kung may mga dugo pa dun, kasi maraming dugo kahapon, para makita ko mga kabayan kung ano yung nakatusok, kasi mamaya bakal yung nakatusok sa kanya. Ang sabi kasi niya kahoy daw. So mamaya mga kabayan babalik pa kami sa hospital dahil nga kailangan pa siyang injeksyonan ng anti-tetanus. Dito tayo daan sa likod. So titingnan natin dun, umaga pa dito, alas 6, kasi mamaya alas 8 dadalhin namin siya ulit doon. Kahapon mga kabayan, doon kasi yung hospital sa munisipyo pa namin, dito barangay sa amin to. Dumaan muna kami doon bago umuwi dito, sinabay na namin. So tinahi mga kabayan yung kanyang gilid ng tainga, napakalaki. Dito daw sila naglalaro kahapon ng mga kaibigan niya. Ito lang yung bahay namin dito, tapos dito sila sa gilid naglalaro. So hindi ko alam kung nandito pa ba yung kawayan na nakatusok sa kanya. Kawayan ba yun? Basta sa may garden daw. So ako nga ay nag-aalala ka, baka akala ko nahulog dyan sa may gilid ng ano, may bakal, tulis pa naman. Dito daw yun sa may garden. Hindi ko alam kung bakit na kuan yun dito mga kabayan, wala namang matutulis na mga bakal dito. Dito daw sa banda, yung sabi ng mga kaibigan niya. Hindi ko pa nakita yung kaibigan niya kasi gabi pa kami dumating. Wala namang matulis dito. Dito lang banda, hindi ko alam kung sino makakausap dito. Saan ba sa banda na tusok dito? Ay, may mga matulis kasi dyan, oh. Hindi ko alam, wala pa yung mga kaibigan niya eh. Dito wala namang mga matutulis. Ang sabi kasi mga kabayan, kahoy daw. Yung mga kuwan dito, may mga alaga silang manok, baka makuan yung mga piso, yung mga sisiw. Idaanan tayo. Hindi ko alam kung kawayan ba yung nakatusok sa kanya. Wala naman dito. So hindi ko pa nakita kasi yung mga kaibigan niya. Uy, baka makuan yun, baka maapakan ko. Ay, maganda yung area nila dito, may mga kambing sila dito tsaka manok. Ito, ano kaya nga kahoy yun? Ito kahoy din to eh. Hindi naman tumatalim. Ayan, dito lang daw banda mga kabayan. So hindi ko pa nakausap yung mga kakilala niya. Grabe, sobrang laki talaga mga kabayan. Tinahi ng 7 beses. Ayan, so hindi ko makita kung saan yun siya. Wala namang matalim dito. Mamaya mga kabayan, tatanungin ko yung mga kaibigan niya kung saan siya natusok. Basta sa may garden daw. So ito yung likod ng bahay ko dito.
Ayan, so hindi ko makita mga kabayan doon kung saan may matulis doon, kasi nagtataka ako bakit na hiwa dito sa kanya na napakalaki. Baka siguro kawayan na matulis. So ang iniisip ko kasi bakal. So mamaya mga kabayan, kakausapin ko yung mga kalaro niya kung sino ba yung nagtulak sa anak ko, kasi tinulak daw siya. Kaya yun na kuan yung dito niya, nabangga daw dun sa may kahoy. Ang laki mga kabayan ng hiwa dito, 7 tahi. Ako mismo kahapon nagkuhan sa kanya, nagbantay. So yun nga yung iniisip namin mga kabayan. Nakaraan pa yan mga kabayan na nung nag-abroad kami, na gusto talaga namin kunin pag may pagkakataon yung mga anak namin, dahil lagi sumasagi sa isip namin. Sobrang kulit kasi yung anak namin na yan. Dati mga kabayan dito din sa may noo, natahi din yan dito. Siguro 4 na tahi ata yung mga kabayan dito, kasi na untog din yung ulo niya sa may matulis na bato. Kasi hindi talaga mapakali yung anak ko. Lalo na ngayon mga kabayan, marami sa ditong kaibigan, kalaro. Tapos kahit ito mga kabayan, dahil sa kanya mga kabayan, pinabakod ko muna itong bahay ko. Ginastusan ko talaga to para hindi na siya makaalis, pinapadlock. Ang problema mga kabayan, umaalis talaga siya pag bukas yung gate. Tumataka siya mga kabayan, hindi talaga siya mapakali pagka nandito sa bahay. Imbis na dumating na kami dito ni Mrs., doon pa siya na-disgrasya. Sa mahabang panahon na 1 taon, hindi naman siya ng paano mga kabayan. Yun pa yung pauwi na kami dito, yung galing kami sa Jensen, doon pa siya na-disgrasya. Kaya yun ang palaging nasa isip namin pag nasa abroad kami mga kabayan, yung utak talaga namin ni Mrs. nandito sa mga bata. Kaya ngayon ay naisip talaga namin na dadalhin namin sila doon. Yung nabigyan ako ng pagkakataon mga kabayan, pinarasis ko talaga yung papel nila. So sa ngayon mga kabayan, nagpa-process kami ng mga papel nila. Mas maganda yung kasama na yung mga anak, kaysa yung palagi yung isip mo nandito sa malayo, tapos nalulungkot ka pa, halos hindi mabayaran yung pag-iisip mo ng pera mga kabayan. So mabuti mga kabayan at ligtas naman yung anak ko. Wala namang ugat na naputol dito sa gilid niya, pero malalim mga kabayan, malalim ang pandalag dito sa gilid niya. Mahaba yung tahi, basta 7 tahi. Tapos yung mga laman mga kabayan natanggal talaga dito. So ang mabuti mga kabayan, hindi dito natusok. Tapos hindi din siya na ganun dito natusok talaga, parang nadaplis siya ganun mga kabayan. Pero sobrang hapdi mga kabayan at sakit. Nung pagkakita ng asawa ko, buntik pa siyang hinimatay, dahil nga yung misis ko ayaw niya yung nasasaktan yung anak namin, nahihirapan. Kaya mabuti na lang at naging kuwan yung operasyon niya kahapon, yung pagtahi naging okay naman. Tapos tumigil naman yung dugo, kasi wala namang ugat daw na naputol, sabi nung nagtahi doon. Tapos mamaya mga kabayan, pupunta kami ulit doon ng Alamada, tapos i-injectionan siya ng anti-tetanus. Yung sabi nga ng misis ko mga kabayan, pupuntahan niya daw yung bata na nagtulak doon sa anak namin, kasi galit na galit yung misis ko eh. Sabi ko, kalaro niya yun, hindi naman sinasadya yun na itulak siya. Siguro kung nalaman mo na talagang lagi talaga siyang binubuli o binubugbog siya, pwede yun. Pero kung kalaro lang sila, sabi ko normal lang yan mga disgrasya, kasi alam mo naman yung anak mo makulit. So nagtutulakan lang yun sila, hindi yun intensyon na tinulak talaga. Pinakalma ko yung misis ko, kasi mahirap mga kabayan makahanap ka ng kaaway. Tapos yung bata, hindi naman talaga nila intensyon na yun yung mangyari, kasi sa kanila mga laro-laro lang kasi yung mga bata mga kabayan. Dumaan din ako sa pagkabata, kasi dito din ako lumaki. Alam ko yung mga lugar din dito, masarap din talaga laruan. Part talaga kasi ng childhood niya mga kabayan yung paglalaro. So ang gawin na lang natin, sabi ko, limitahan na lang natin yung paglabas niya, bantayan na lang natin. Total ilang araw na lang siya dito sa Pilipinas, mamiss niya yung mga ganyan. Kasi doon sa Greenland, hindi na siya makakalaro dyan dito sa mga putik na yan, mga kahuya na yan, kasi doon puro ice na. Pasalamat na lang tayo na ligtas siya at naging okay yung kuha niya. Yung pagtahi sa sugat niya, maghihilom din yan. Sabi ko, lesson na lang yan sa kanya na mag-iingat siya, kasi ayaw ko kasi mga ban yung mga ganong bagay, hindi naman sinasadya talaga ng kuha yun, mga bata lang kasi yun. Papatulan mo pa yung ganon, aawahin mo pa yung magulang, kasi hindi nila na makontrol yung mga bata pag nasa labas na. So yun lang mga kabayan, no? At maya pupunta kami ng dun sa Alamada sa munisipyo sa may hospital, kasi pa-injectionan pa siya. At maraming salamat po. Update ko kayo mga kabayan, kasi bala kong pumunta dun sa bukid namin, tutulong ako kay Papa mag-cutting ng saging. And God bless po.